Tahimik si Maria Clara habang binabasa ang mga sulat na ipinapadala sa kanya ni Crisostomo Ibarra. Mahal kong Crisostomo, hinihintay ko ang iyong pagbabalik. Iniisip mo naman ba siya? Nakita ko ang lungkot sa iyong mga mata. Mayroon akong sasabihin. Ano po yun? Magwakas lang ang iyong lungkot sapagkat si Barry babalik na. Talaga po? Aking mahal. Bago matapos ang buwan ng Oktubre, ay nagpahayag si Don Santiago de los Santos o mas kilala bilang Kapitan Tiago na may magaganap na Ang talaga ang mga Indio at pinapatunayan niyo ang ating 20 paglilingkod sa bayang ito. Mga wala silang modo at makasalanan. Ni hindi man lang nila alam ang pangungumpisan. Los Inoteles! Pinakilala ko po sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, ang anak na namatay kong kaibigan na darating lang mula sa Europa. Pinakagarap kong makilala ang kuran ng aming bayan, ang matalik na kaibigan ng aking bayan. Pagpatawad din niyo po ang pagkakamali. Napagkamalan ko po na kayo si Padre Damaso. Hindi ka nagkakamali, binata. Hindi ako kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Hinintay ni Maria Clara ang pagdating ni Ibarra at ang pagdalaw nito sa kanilang bahay. Alumpihit ng dalaga sa tuwa. Ikaw pala, Don Crisostomo. Tuloy ka. Magandang hapon. Narito ang iyong sulat. Dala-dala ko ang ito hanggang sa pagtulog at binabasa ng paulit-ulit. Hindi kita maalis sa aking isipan, Crisostomo. Palagi mo ba akong naaalala? O sadyang naging makakalimutin ka lang? Dahil sa mga magagandang ilaw na nakikilala mo sa iyong pagbayan. Paano kita malalimutan? Kayong natinig mo'y narinig. Mag-isa ka. Inusal-usal ko ang pangalan mo kahit saan ka po. Walang lugar na hindi kita kapilit. Natuwa si Maria sa narinig. Kailan ko na magbalik na rin upang gampanan ko ang tungkulin ng aking ama bilang pag-alala ng mga araw. Ten cuidado cuando vuelvas, mi amor. Agad nang tinalikuran ni Ibarra si Maria. Madilim na ang buong paligid at natutulog na ang bawat kamag-anak sa kani-kanilang bahay. Si Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin. Maganda si Sisa, subalit baka sa kanyang mukha ang labis na paghihirap. Hindi pa nakapagpalit ng damit si Crisostomo Ibarra na may tumawag sa kanya. Walang iba kundi si Elias. Kung maaari ko sana huwag nang sabihin na ako lang. Wala kayong dapat ipag-alala. Alam ko kayo pinapasig pero wala akong plano na magsuko. Hindi lamang po ito sa akin pangalan. Iisip ko lamang Anong ibig niyo sabihin? Gagawin ko po mali ng aking pamilya. Pag hindi kayo mapahamak na lang, hindi malaman at inyong kaaway na kayo hinihintay. Meron ba akong kaaway? Isa lamang po ang masasabi ko. Ang mga may kapangyarihan ay nagpapanta sa mga taong kanilang pinag-iingit ang ginawa isa kayo. Mag-ingat po kayo at manatiling ligtas para sa kapakanan ng ating bayan. Nasa isang mahabang mesa at nanananghalian si Crisostomo Ibarra kasama ang mga importanteng tao. Kumusta ang pinapatay mong paralan, Crisostomo? May mga taong tumutulong sa akin sa pagpatayo ng paralan. Ito ang arkitekto at referensya. Bala-wala sa akin ang mga arkitekto. Ang mga tao kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto, nagpapakita lamang ng kamangmangan. Subalit, ang ipinapatay ang pamilya ni Gundong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto, ang isang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na patirat ng isang bukong nasawani. Ang isang Indio na nagkaroon ng kaunting kalaman at nakapunta lamang ng Europay, nagpapalagay na halos na isang doktor. Sulong momento, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat.
Ngayon pa lang ang pinarurusahan ng ama at ng isang ulupong na namatay sa pinungguan at niwala. Mabuting tao ang aking ama. Siya ay naglingkod ng tapat sa aming bayan. At ang paring ito, pinatuloy at pinakain sa loob ng tahanan. Ngunit ano ang ginanti niya? Ipinausig ang aking ama at ipinabilanggo. Huwag! Isusuhuan! Pinagbawalan si Maria Clara ng amang si Kapitan Tiago na makipagkita at makipag-usap kay Crisostomo Ibarra hanggat hindi pa inaalis ng mga praile sa lalaki ang pagiging ikso-komunikado nito. Kumain ka na, Maria. Baka magkasakit ka pa. Madaling magpatawad si Crisostomo sapagkat nawalan lamang ng lalas sa pagbabaso at hindi man lang ang sugatan. Huwag kang mag-alala, Maria. Ako ang gagawa ng paraan para makita at makausap mo si Ibarra. Pinag-utos sa akin ni Padre Damaso na sila ay ng isang kasunduan ng pag-iisang dibdib na makasintahan. Huwag kang umiyak, anak. Nakita ko lamang ang iyong ina kung siya ay naglilihis sa iyo. Nakita si Padre Damaso na mas narapat mong maging katipan. Ano bang nangyayari sa iyo, Santiago? Naloko ka na ba? Ano akala mo sa iyong anak? Para lang bang pagpapalit ng damit ang pagpapalit ng nobyo? Tutol man ako. Subalit, wala akong magawa. Sara ng bahay ang Aliperes habang may prosesyon. Kinikilala si Donna Consolacion bilang paraluman ng mga Guardian Civil. Isa siyang Pilipina, ngunit ang ayos at pananamit ay Kastila. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Vamos! Magkantar ikaw! Baila! 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 Sasayaw ka ba o hindi? Dumating si Crisostomo. Agad din nakita ng mga Hinahuli ka Guardian namin sa Civil. hala ng hari. Bakit? Sa kwartel ka na magtanong. Nakarating sa simbahan o kumbento ang nangyari kay Crisostomo. Na siya ay isang pinumiskaro. At yan ay napatunayan na dahil siya yung berdading traidor. Dapat nga pausahan ang mga makasalanang nilalang. Kawa-awag ni Crisostomo. Labis ang pagkalungkot ni Maria Clara. Gayong nakatakda siyang ipakasal sa ibang lalaki. Wala siyang nagawa kundi ang mangulila sa piling ni Crisostomo. Ilang sandali pa at namayanin na ang katahimikan at kalungkutan sa kanyang mukha. Noon siya nagtungo sa dating lugar na unang pinuntahan nila nang si Ibarra ay bago pa lamang dumating. Crisostomo? Maria, Paano? si Elias ang nagtakas sa akin sa piing ng mga kaibigan kong kapwabilanggo. Sa bangkay ng aking inay, nangako akong palinigalahin ko. Ano man ang maging kapalaran ko. Patawarin. Nawa ako ng alaala ng aking ina. Sapagkat ikakasal ako sa iba. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang aking tunay na ama. Totoo ba iyon, Maria? Oo. Hindi ako maaaring magpasal sa iyo sapagkat ibubunyagan ni hinayang. Wala na akong magagawa kundi magtiis. Ngayon, magagawa mo pa kaya akong ibakin? Maria, isa kang aini. Maligaya kong kukumpuni ng mga alaalang binigyan mo sa Kakasal ka na. Oo. Iyan ang kagustuhan ng kinikilala kong ama. Minahal at inalagaan niya ako kahit hindi niya tungkulin. Kaya bilang ganti, kailangan ko siyang sundin. Ngunit, hindi ko maingon kung naging sumpaan niya. Anong ibig mong ina?
madiliman ang kinaharap. Ngunit gusto kong malaman mo na minsan lamang akong umibig at hindi na ito maaangkin niya. Anong mangyayari sa iyo? Umakas lang ako, Maria. Hindi ito magtatagal at malalaman nila ito. Paalam, Krisostomo mo. Tia Mare, por siempre. Wala nagsisayang lahat na ito. Nakatingin si Maria Clara sa pahayagan na nagbabalitang si Crisostomo ay nalulunod at namatay. Ang isip niya ay nasa kawalan ng mga sandaling iyon. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari sa iyo. Wala na si Crisostomo. Walang dahilan para ako magtiis. Ngayong wala na siya. Walang natitira sa akin maliban ang pumasok sa kumbento. O ang mamatay na din. Ganyan mo siya iniibig. Ngayon wala na si Crisostomo. Ibig kong magmungha. Magmungha? Hindi mo alam ang sinasabi mo, anak. Maraming misteryo sa loob ng kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan. Dito na nagtatapos ang aming dula-dulaan. Sana kayo'y nasiyahan at sana'y kayo'y may natutunan. Maraming salamat.